Nagbabala ang Kingdom of Jesus Christ na sasampahan nila ng kaso ang isang vlogger sa Canada dahil umano sa pagpapakalat ng paninirang impormasyon laban sa grupo at sa kanilang legal counsel. Si Daniela Paulita magbabalita. Naninira daw si Mark Alfred, tama ba? Ayan, sasampahan daw ng kaso ng QGC, no, na pinangunahan po nitong ni Atty. Torion. Oo. Bakit magsasampa ng kaso? Aba, pikunin pala to. Oo. Bakit pikunin tong mga to? Dapat ano kayo? Huwag kayong pikun ba? Dapat relax lang ba, 'di ba? Kasi kayo nga, grabe din kayo makapanira sa gobyerno, 'di ba? Ngayon pag mga vlogger na sumusuporta sa Pangulo nagbigay ng reaction, opinion, kaso agad? Naalala niyo si brother yung inihian yung mukha ni Kibuloy. Na yung sa content ni brother umihi dun sa medyo yung may mukha ni Kibuloy. 'Di ba? Kinasuhan daw nila yun pero hanggang ngayon wala namang nangyari. O bali-balita lang kunyari, kakasuhan pero ang tanong tinuloy ba yung kaso? Diba? So, anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan, syempre may TikTok, may Facebook po tayo. Sana po inyong suportahan. Ayan. So, eto na mga pre, no? Huwag na natin patagalin pa at panoorin na po natin ang video ito. Napag-alaman po natin na ang Angel of Death pala ng KO. Ang pinag-uusapan dito pala ay ang Angel of Death. Okay? So, tingnan natin. Ano bang klaseng Angel of Death ito? Okay? Oo. Sabi niya yan? Alfred. Tuloy. Napag-alaman po natin na ang Angel of Death pala ng KOJC ay hindi mga miyembro ng KOJC kundi ito yung mga outsider pero pinagagwardya at binabayaran sa loob, binabayaran at nasa payroll ng KOJC. Ayan So, Angel of Death. Nababalita naman, lumabas naman yan sa TRICOM, sa Senado, sa Kamara, sa Senado, lumabas po yung usaping Angel of Death. Okay? So, ang sabi ni Guzman dito, wala daw po pala sa KOGC. Okay? So, kung wala sa KOGC, yung mga Angel of Death na yan, ibig sabihin sa labas. Sa labas. Pero ako po'y naniniwala, na kung ano po yung lumabas doon sa investigasyon noon sa Kamara, at sa Senado yata yun, no? I think na-imbestigahan din yan sa Senado, naniniwala ako doon. Posibleng totoo po yun, at totoo yun, dahil maraming tumistigo talaga, kaya nga nakulong si Kibuloy diba? At eto na, no? Naniniwala po ako doon. At naniniwala din po ako na posible po na meron pong outsider. Posible po yun. Kasi may mga issue din na nung nakaraan na merong Sara Army, diba? Nung may rally. At posible din po ng Sara Army or Angel of Death ay iisa. Diba? Posible. Hindi ko sinasabing ganun nga. Pero posible po siya. Okay, na mayroon nga ganun. Kasi alam naman po natin na pag sinabing Duterte at Kibuloy, magtuturopa po yan, magkakaibigan. So, posibleng pwede magkaroon ng collaboration. Diba? So, Angel of Death. Okay, so anong kasunod? Okay, sila po ay mga tao ni Atty. Torion. Hoy, tao daw. Di umano ni Atty. Torion. Sino po ba yung pinagkakatiwalaan ngayon? Sino po ba yung humahawak ngayon sa kaso ni Kibuloy? Di ba si Torion? Okay? So, yun. Para klaro lang Si Torion pa rin po ang lawyer ni number 1 na abogado or lawyer ni Kibuloy. Okay? So, sinasabi ni Alfred Guzman na may alam itong si Torion sa mga Angel of Death na yan. Diba? Pero kung papaganahin po natin yung isipan natin, posible nga pong ganun. Possible, diba? Kasi dikit kay Kibuloy. Diba? Hindi ko naman sinasabing totoo, pero posible pong may ganun. Diba? Tuloy natin. Itong Angel of Death na dating nababanggit, So, sila po ngayon ay nandyan na sa Maynila, 60 katao ito, 16 mga tausong. So, tumutugma po doon sa nakaraang sinabi ni Peebles na may mga
ano po, may mga Sara Army, and then ito naman, may Angel of Death. Palaging nandyan sa rally, di umano, di ba? So kung titingnan nyo po, Sara Army versus at saka Angel of Death, parang iisa lang. Di ba? Ayon pa nga sa balibalita na nabayaran di umano. Di ba? Ni Chavit. Nakalimutan ko na yung amount, pero di umano na bayaran ni Chavit. Ang nag-reveal din po niyan ay si Peebles. Okay? Oo, si Peebles din po yung nag-reveal na merong binayaran si Chavit na mga, yun nga daw, mga Muslim. Okay? Hindi ko naman minamasama lahat ng Muslim, pero yun nga, ayon kay Peebles po yun. Okay, tuloy po natin. Iyan ang paratang ng isang vlogger na si Alfred Mark Guzman na kasalukuyang nasa Canada laban sa The Kingdom of Jesus Christ at legal counsel nito na si Attorney Israelito Torion. Ayon sa vlogger, may ipinadala umano si Torion na 60 tausug na tinatawag na Angel of Death upang manggulo sa malawakang rally kontra korupsyon sa Maynila. So, ang sinasabi dito, tausog. 6 na po. Ilan? 6 na po ba? Basta ganun, marami. Kung ganun. Diba? So, alam naman po natin ang grupo ni Kibuloy. Matausog man yan o ano, hindi ko alam kung totoo bang tausog. Pero, merong Angel of Death ayon sa investigasyon ng kamera. Okay? So, hindi ko alam kung tausog nga ba ito o miyembro ng KOGC. Diba? Basta ang alam ko rin, may nilabas din po si Senator Risa Ontiveros noon na itong miyembro ng KOGC may mga hawak pong mga armas. Diba? May mga hawak pong mga armas. So, tuloy natin. Ngunit mariing itinanggi ni Torion ang akusasyon. Kung totoo man po yan, eto, kung totoo man po yung sinasabi ni Guzman, itatanggi pa rin po yan ni Torion. Sino ba pong tanga na aamin sa media? Wala. Diba? Wala pong aamin. Siyempre, itatanggi mo. Lalo na't lawyer ka, alam mo yan. Wala pong katotohanan itong sinasabi niya. Wala po akong mga kakilala masyado maraming mga tausog. May mga kaibigan ako mga tausog kasi po ako isang balik Islam ako. Matatandaan ang terminong Angel of Death ay unang inignay sa KOGC noong panahon ng Senate investigation laban Oo nga, sa Senate at saka sa Kamara, meron din. Alam kong Kamara yata, di ba? So, nagkaroon ng investigasyon dyan. So, merong Angel of Death. Di ba? Totoo po yun. Kung pagbabasihan po natin, ang hearing dyan sa Senado o dyan sa Kamara, di ba? At marami namang tumistigo dyan. Tuloy natin. sa nangyaring KOJC siege. Pero binigyan diin ng legal counsel na kailanman ay hindi gumamit ng dahas ang KOJC. Kailanman hindi gumamit ng dahas ang KOGC. Yan, hindi po ako agree dyan. Isang malaking kahangalan yan. Bakit? Di umano yung si Kibuloy, gumagamit ng ano yan, di ba? Sa 10 oras ng gabi, gumagana na yung kanyang batuta. Tapos kailangan nakapadyama yung babatutain. Diba? Tapos di umano, magpapahilot muna. May nag-booking naman yan. Anong hindi kayo nang-aabuso? Diba? Abusado kayo. Diba? Tapos may mga miyembro pa kayong namatay dyan. Pinabayaan nyo. Di umano. May mga cancer, namatay na lang, hindi nyo natulungan. Ay, Diyos, sus, Mariusip. Alam naman natin na ang Kingdom of Jesus Christ they would never sanction or promote terrorism, no? Pero wala kayong narinig na meron mang isang miyembro ng KOJC na may hawak na armas at binaril. Wala nga kaming narinig na mambabaril kayo. Siyempre, pag pumalag kayo, makipagbarilan kayo, lugi din naman kayo, di ba? Pero, may nakita kaming larawan na may hawak na mga baril ang mga miyembro ng KOJC. Diba? Niyabang nyo pa nga. Sabi nga ng mga taong yun, dadanak daw ng dugo. Nung napansin ni Senator Risa Ontiveros, binura. Diba? Bastos kayo. Bakit? May mga kapulisan dyan. Anong ginawa nyo? Maduming tubig. Inihagis ninyo dun sa mga ano na yan. Sa mga kapulisan. Diba? Bastos kayo, mga KOGC. Dapat nga ang KOGC at Iglesia ni Cristo mag-isa na kayo. Total ewan ko kung iisa lang ba yung sinasamba nyo, try nyo lang magkaisa. Diba? Para sa Panginoon nyo. Ganun.
yung mga pulis doon. Tingnan mo yun, no? Ang naturang video ng vlogger ay umabot sa mahigit 14,000 likes at halos 300,000 views. Ayon kay Torion, posibleng marami ang natakot na sumali sa rally kontra korupsyon dahil sa maling impormasyon na kumalat. Dapat lang talaga walang sumali sa rally na yan kasi posible pong may magpasabog dyan. Diba kung hindi po nabulgar yun ni Peebles, baka magkatotoo yung sinabi ni Peebles kung hindi niya nasabi yan. Pero dahil nabuking kayo, hindi natuloy siguro. Dahil walang ibang pagbibintangan, kung itutuloy pa rin yan, kayo. Diba? Bakit ba gusto niyong maghikayat ng rally? Napiko na kayo eh. Nung nabuking kayo, magkakaso na kayo. Dapat lang talaga wag na po kayong sumali sa mga rally na yan dahil may mga magpapasabog po dyan. Di umano ayon kay Peebles po yan. Pwede kayong gawing sakripisyo ng mga yan. Mga kulto yung nasa likod niyan eh. Kayo, kawawa kayo. Nagagamit lang kayo. Huwag po kayo magpagamit. Isipin nyo may pamilya, may mga anak kayo. Yun yung isipin nyo. Dagdag pa ni Torion, imposibleng maging promotor siya ng anumang uri ng terorismo o kaguluhan. Dagdag pa niya, malaking insulto sa tausug ang paratang ng vlogger. Wala po akong Wala no. Hindi naman iniinsulto ni Guzman yung tausog eh. Ang sinabi lang, di umano may tausog na pinadala. Pero hindi po iniinsulto yung pagiging tausog ng mga taong yun. Hindi binabalahura yung pagiging tausog ng mga taong yun. Kundi na-mention lang isang tausog. Kasi yan pag-describe. Dini-describe ng tao, kung sino ito. Dini-describe para, syempre, aware din po ang lahat at alam ng gobyerno natin. Dini-describe kung sino yung pinadala mo daw, Torion. Ayon kay Guzman, ang di umano, pinadala mo, mga tausog. So, hindi po yung pambabasto sa mga tausog. Yan po ay pag-describe. Lawyer ka, bobo mo! anak magsaw ng trouble ng terorismo dito sa ating bansa. Ibang-iba po yan sa aking pananaw po sa buhay. Iba yung iba. Hindi ka nagpo-promote ng terorismo, pero pumapabor ka doon sa mga taong gusto manggulo sa ating bansa. Diba? Sumasama ka doon. Diba? Nandun ka. Kasama ka nila. Nagbabala naman ang KOJC na sasampahan ito ng kaso ang vlogger dahil sa paninirang puri. Sus Mariusip. Hindi nyo naman kailangan yan sabihin dyan sa inyong Hindi nyo kailangan manakot dyan sa inyong mga live. Para magkaso. Kung magkakaso kayo, magkaso kayo. Tamo, kung hindi ko kung hindi nyo pinablik yan, hindi ko sana makontent. Pinablik nyo eh. Nakala nyo matatakot yung mga PBBM vloggers? Porket magkakaso kayo? Magkaso kayo! Kasuhan nyo na yan si Alfred kung gusto nyo. Diba? Yung unang kinasuhan nyo, yung si nagbabantay ng Matrix. Kumusta na yung kaso nun? Yung inihian si Kibuloy doon. Tuloy ba? Meron ba? Bihira ka naman. Mananakot pa kayo para hindi kayo palagan? Mas lalo nga kaming ginaganahan at papalag habang may mga ganyang klaseng kaiinit na mga issue. Sus Mariusip. Meron tayong batas, Republic Act 9372, Human Security Act of 2007. Babasahan ka ng pananakot. Sabagay, batas naman yun, pero pananakot pa rin yan. Pero ang tanong, sino ba yung natatakot dyan? Sinong tinatakot nyo? When you accuse someone of terrorism, and if it is not true, if it is false, you can be prosecuted under Section 47 of the said law. And Ako mas papabor pa po ako dito kay Alfred kumpara dito kay Torion. Hindi ko sinasabing totoo nga yung lahat ng impormasyon na sinabi ni Alfred. Diba? Pero papaboran ko pa rin siya kasi posible nga pong may ganun. Dahil meron din pong nilabas na impormasyon si Peebles. Tumutugma dito ngayon kay Alfred. Kaya papaboran ko po si Alfred. Hindi dito sa Torion na to. Siyempre, amo niya si Kibuloy. Pagtatakpan at pagtatakpan yan. the penalty of that is 12 years. Kahit pagawin mo 100 years na. 100 years na. Sige.
1 day to 20 years imprisonment kung hindi po totoo yung mga talatang ninyo. Dagdag niya, hiwalay pa ito sa kasong cyber libel na maaari nilang isampa. Naniniwala si Torion na binayaran ang vlogger upang magdulot ng takot sa publiko. Katulad yan, inakusahan mo si Alfred na binayaran siya, wala ka namang patunay. Anong tawag doon? Cyber libel ang tawag doon. Diba? Bobo ka ring attorney ka. Takot kayong siraan. Takot kayong sinasabi nyo, sinisiraan kayo. Pero kayo, ang hilig nyo ring manira. Yun, anong tawag dyan? Sinasabi nyo, tumatanggap ng salapi itong si Alfred. Meron ba kayong resibo? May ebidensya ba kayo? Mapapatunayan nyo ba yan sa korte? Wala pala kayo eh. Lalo na sa mga nagnanais dumalo sa 3 araw na peaceful rally kontra korupsyon. Wala pala kayo eh. Weak kayo. Wala pala kayong bilang. So anyway, yun lang po yung ating reaction dito sa ating video. Ginaganahan ako pag ganito yung content ko eh, yung mga kaso-kaso. Bakit? Nasa katotohanan naman po tayo diba? Yun nga lang, lugi tayo sa kanila kasi sila, mapera sila. Diba? Tayo normal na lang tayo, vlogger lang, diba? Mas lamang pa rin sila. Kasi dito sa amin, diba? Yung gobyerno po, diba? Hindi kami, pag nakasuhan kami, sagot namin, ganun yun. Kaya, paano nyo sasabihin na babayaran kami, Sus Marius? Diba? So anyway, yun lang muna yung ating reaction dyan. Ayan, syempre, bago tayo magtapos, may TikTok, Facebook po tayo. Sana po yun yung supportahan yung ating mga YouTube channel, Facebook account, ayan, TikTok, ayan, sana po mag-like, share, subscribe po kayo dyan. So hanggang dito lang muna yung ating video. Ingat po, kita-kits po tayo sa susunod na video. Paalam po muna, pansamantala.